Ang mga henyo ng Ukraine ay patuloy na lumiliha ng mga imbensyon. Kabilang ang sariling sandata na maaaring magpabago ng takbo ng laban at hindi lang nakakamatay. Mahigit 1 taon nang ginagawa ang kakaibang bagong bumbang ito. Narito na ito ngayon. Naranasan na ng Russia ang buong lakas nito. Unang tinamaan, ang Vorivnyu-Vach. Yun na ang huling beses kong babanggitin. Pinalabas na ng Ukraine ang kanilang leveler laban sa Russia na ginawa ang eksaktong ibig sabihin ng pangalan nito. Pinatag nito ang linya ng Russia. Noong Hunyo 24, inilathala ng United 24 Media ang mahahalagang detalye ng pag-atake. Iniulat na inilabas na ng Ukraine ang bagong bombang tinawag na leveler at equalizer. Isang sandatang magdadala ng pagkakapantay-pantay sa mahalagang bahagi ng digmaan. 2 bomba ang pinakawalan mula MiG-29 fighter jet laban sa posisyon ng mga Ruso sa unahan. Pareho silang nilagyan ng espesyal na wing correction kits na nagpapantay sa mga bomba na nagbigay ng bagong kahulugan sa pangalan. Tumama ang tambalang ito sa depensibong trench ng mga Ruso. Nag-iwan ng malalaking hukay sa dinaanan. Hindi lang ulat ang meron tayo, may video pa ng mismong pag-atake. Ayon kay Milotani, bagamat unang inilathala ng Sonyoshnik Sunflower Telegram Channel, 18 segundo lang ang video, pero sapat na iyon. Nagsimimula ang video sa still shot ng mga trench na tinatarget, malamang mula sa Ukrainian reconnaissance drone sa itaas. May ilang segundong katahimikan. Ang mga sundalong Ruso sa loob ng mga trench na yon ay abala sa kanilang gawain. Marahil ay naghahanda para sa isa na namang pagsalakay sa harapan. Ang takot ay tiyak na naroroon na sa paligid. Ang pag-akyat sa mga trench ay ibig sabihin ng bulag na pagtakbo sa mapanganib na lugar na kontrolado ng mga drone ng Ukraine, kung saan mas malamang mamatay kaysa mabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malala pang panganib ang darating sa mga sundalo. Parating na ang unang leveler, tatama ito sa 2 segundo. Isa pang leveler ang sumunod makalipas lang ng ilang segundo. At pareho silang nagdulot ng malalakas na pagsabog na nagresulta sa makapal na usok na umakyat sa hangin. Natabunan ang trench ng mga Ruso. Hindi na namin nakita ang sumunod. Nagtapos ang video sa still ng usok, pero mas mahalaga ang tunay na ipinapakita nito kaysa sa mga sumunod na pangyayari. Isa sa pinakamapanganib na bagong sandata ng Ukraine ay ginagamit na ngayon at nagbibigay ng kinakailangang katumpakan para maging isa ito sa pinaka-epektibong kagamitan ng Ukraine sa pagwasak ng frontline at pagsira sa mga supply na nagbibigay lakas sa mga sundalong ipinapadala ni Putin sa unahan. Dapat katakutan ni Putin ang bidyong ito tulad ng pagkabigla ng mga sundalong Ruso sa pagsabog. Pero sa Ukraine, matagal nang inantay ang unang atake. Ang leveler ay parang Ukrainian na guided bomb, katulad ng matagal nang gamit ng Russia sa pambobomba sa Ukraine. Sa totoo lang, mas huli itong dumating kaysa inaasahan o gusto ng Ukraine bago ang labanan. Noong Hunyo 2020, inanunsyo ng hepe ng Aviation Force Command ng Armed Forces of Ukraine, Serhiy Golubtsov, na naghahanda ang Ukraine ng lokal na bersyon ng CAB bombs na ginamit ng Russia ilang buwan bago yon. Ayon kay Golubtsov, magsisimula ang unang pagsubok sa ilang linggo. Layuning makagawa ng aviation kits para sa mga Soviet-era bombang pagmamay-ari ng Ukraine na magpapataas ng katumpakan at abot ng lipad kumpara sa ginagamit ng Russia. Nandun ang pangako. Malaki ang inventaryo ng Ukraine ng mga bombang iniwan ng Russia noong Soviet Union. Kaya marami silang pwedeng gawing guided weapons na kayang magdulot ng matinding pinsala sa linya ng Russia. Pero nang lumabas ang balitang may pagsubok, natahimik ang lahat ng ilang buwan. Noong Setyembre 2024 lang naglabas ang Combat Aviation of Ukraine Telegram Channel ng video na tila nagpapakita ng Ukrainian Su-24 bomber na sumusubok sa unang bersyon ng sandatang tatawaging leveler. Ipinakita ng video ang maagang potensyal at matagumpay na paghihiwalay ng guided bomb, pati ilang ideya sa disenyo ng bomb kit. Nakita natin ang nakatiklop na pakpak at bilog na takip sa ilong ng bomba para sa mas magandang aerodynamics. Pagkatapos nito,
Halos 2 taon na katahimikan. Hindi pinaliwanag ng Ukraine kung bakit. Pero 2026 na lumitaw ang bombang tinawag na Leveler. Maaari tayong maghakahaka kung bakit inabot ng matagal ang Ukraine bago dalhin ang bomba mula konsepto hanggang sa aktwal na labanan. Maaring kinailangan pang pagandahin ng Ukraine ang abot ng bomba para payagan ng kanilang mga fighter jet na maglunsad mula sa malayong likuran ng linya at hindi maabot ng banta mula sa depensang panghimpapawid ng Russia. O baka pinili ng Ukraine na unahin ang drone development, lalo't tumatanggap ito ng JDAM at ASM Hammer kits mula kanluran na pwedeng magsilbi sa kaparehong layunin ng bago nitong bomba. Kahit ano pa ang dahilan, natagalan dumating dito ang Leveler. Nandito na ito at tiyak matutuwa ang Ukraine sa unang tagumpay ng paggamit nito. Hawak ngayon ng Ukraine ang perpektong panlaban sa UMPK kits na ginagamit ng Russia para gawing semi-guided weapons ang kanilang mga bomba na kayang magdulot ng matinding pinsala. Ang mga Russian kit na yon ay pwedeng ikabit sa FAB 200 at 50 at FAB 500 na airdrop munitions, kaya kayang tamaan ng Russia ang mga target ilang dosenang kilometro sa likod ng frontline. Minsan napagkakamalang kopya lang ang Leveler ng ibang kit, pero higit pa ito roon. Bagamat mula sa UMPK kits, pinahusay ng Leveler at nilampasan pa ang mga inobasyon ng Russia sa paraang di naisip ng mga tauhan ni Putin. Matapos ipakilala ang Leveler sa Eurosatory 2026 sa Paris, lumabas ang ilang detalye tungkol sa ginawa ng Ukraine. Ayon sa Pravda, pinapayagan ng bomb kit na mailunsad ang bombang walang gabay mula 500 hanggang mahigit 10,000 metro. Mas malayo rin ang naabot nito kumpara sa karamihan ng mga katulad na kit na ginawa ng Russia, dahil kayang tamaan ng Leveler ang mga target na nasa pagitan ng 10 hanggang 130 kilometro mula sa himpapawid na platapormang naglulunsad nito. Napansin namin na pwedeng ikabit ang kit sa 250 kilong bomba, pero di pa tiyak kung plano ng Ukraine na gawing compatible sa ibang laki ng bomba ang teknolohiya. Nagbigay ang Business Insider ng ilang karagdagang detalye tungkol sa bomba sa kanilang ulat at binanggit na maaari itong ilunsad mula sa mga plataporma ng Ukraine na mula pa noong panahon ng Soviet, gaya ng nakita natin sa mga unang pagsubok. At ang katotohanan gumamit ang Ukraine ng MiG-29 para sa kanilang unang pag-atake. At na ito ay compatible sa F-16, 6 at Mirage fighter jets na mayroon ang Ukraine. Ang pagiging compatible nito ay hindi nangangahulugan na makikita na natin agad ang Leveler na ibinabagsak mula sa mga pakpak ng mga jet na yon. Kailangan pa ng Leveler ng dagdag na sertipikasyon bago magamit. Pero mukhang madaling masolusyonan yon. Ang pinakamalaking pagkakaiba ng bomb kit ng Ukraine sa Russia ay ang Leveler ay may makabagong guidance algorithm na nagpapataas ng katumpakan bukod pa sa satellite navigation na gamit sa mga bomba. Ipinapakita rito na ginagamit ang AI sa ilang proseso. Kung ang unang paggamit ng mga bombang ito ay indikasyon, tinutupad ng algorithm ang layunin nito. Gumana para sa Russia ang diskarte nilang pwede na sa glide bombs. Basta't may tamaan ng mga iyon, kahit malayo sa target, ayos na kay Putin. Gusto ng Ukraine ng eksaktong katumpakan para tamaan ang makitid na trench kahit malayo. Ang Leveler ang nagbibigay ng ganoong katumpakan. Ayon kay Milutinovich, ang bomb kit na ginamit sa trench ng Russia ay posibleng mula sa experimental batch na ibinigay sa Ukrainian Air Force nitong Mayo. Ang mga susunod na batch ay maayos na ang mga problema at magiging mas eksakto kaysa sa nakita sa footage. At sa huli, narito ang pangunahing dahilan kung bakit gustong-gusto ng Ukraine na maiproduce ng maramihan ang Leveler sa lalong madaling panahon. Presyo! Baka maalala nyo, nabanggit namin na posibleng natagalan ang Ukraine sa paggamit ng Leveler mula testing dahil may nakaimbak silang Western bomb kits tulad ng US-made JDAM na pwedeng gamitin bilang alternatibo. Talagang epektibo ang JDAM. Sa katunayan, isa ito sa pinakamagagandang halimbawa ng ganitong uri ng guided bomb kits sa buong mundo. Gayunpaman, may komplikasyon itong mataas na presyo. Lalo na't kailangang bilhin ng Ukraine ang US-made armas sa Pearl Initiative, hindi bilang military aid. Ang Leveler ang sagot sa problemang ito. Ayon sa Militani, noong Mayo 19 ang bagong guided bomb kit ng Ukraine
ay halos 1/4 lang ng presyo ng JDAM kit. Malaking bagay yon para sa Ukraine. Ibig sabihin, makakakuha sila ng 3 guided bomb sa halagang isa lang na maaring ibigay ng isang mahalagang kaalyado mula sa kanluran. 3 ulit na mas malakas ang apoy at pinsala, masama ito para sa puwersa ng Russia. Hindi nila tiyak kung ligtas na sila sa guided bomb strike dahil posible pa ring sundan ito ng Ukraine na mas mura ang sariling glide bomb kaysa sa mga nabibili. Malaki rin ang antas ng bersyon ng guided bomb ng Ukraine. Naging pabago-bago ang relasyon ng Ukraine at US mula nang maging presidente si Donald Trump at naranasan nilang matigil ang tulong mula sa US. Mas maganda na ang relasyon. Sinabi ni Trump kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na humanga siya sa pagharap ng Ukraine sa sitwasyon noong 2026 G7 meeting. Gayunpaman, ang pag-aalala tungkol sa akses sa mga sandata ng US, pati na rin ang mga kondisyon na maaring ipataw dito, ay mananatiling nasa isipan ng buong Ukraine. Walang kondisyon sa paggamit ng leveler ng Ukraine at maaari silang gumawa ng kahit ilan basta kaya nila. Ang nakikikita natin sa sandatang ito at sa unang naitalang paggamit ng leveler sa labanan ay na-level up ng Ukraine ang kanilang kampanya laban sa Russia. Alam nating masama ito. Ngunit totoo, ang guided bomb kit ay posibleng game changer para sa Ukraine dahil sa 2 dahilan. Bago tayo magpatuloy, paalala na ito ang The Military Show. Kung may natutunan ka, mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na palabas. Una, ito ang ibig sabihin ng leveler para sa Ukraine. Ang pagpantay ng laban pagdating sa mga guided bomb. Malaking bagay para sa Ukraine ang kapantayan nila sa Russia sa glide bomb sa digmaan. At isa ito sa mga dahilan kung bakit ang leveler ay kilala rin bilang equalizer. Para maintindihan, alamin natin paano ginagamit ng Russia ang glide bomb laban sa Ukraine. Maraming naging susi para sa Russia. Noong Abril, halos 7,000 na guided aerial munitions ang inilunsad ng Russia laban sa Ukraine, na sumunod sa kabuuang 7,987 noong Marso. Ito na ang pinakamataas na talaan ng isang buwan sa digmaan dahil nagpakawala ang Russia ng 1,500 higit pang glide bombs kaysa sa dating record noong Pebrero. At ayon sa Russia Matters, malamang na matatapos ng Russia ang 2026 na nakapagpakawala ng humigit kumulang 75,000 guided bombs sa Ukraine, na 25% na mas mataas kumpara sa 60,000 na inilunsad noong 2025. Ang punto rito ay alam ng Russia kung gaano kadelikado ang mga ganitong uri ng bomba. At sa totoo lang, ang pagkakaroon ng kalamangan sa glide bomb ay isa sa iilang positibong bagay para kay Putin sa kanyang kampanya para sakupin ang Ukraine. Hindi katumpakan ang layunin ng mga bombang ito na hanggang 1,500 kilo ang bigat. Para sa Russia, ang mahalaga ay pinsala. Ang mga glide bomb mula sa himpapawid ay nagbibigay sa Russia ng kakayahang tamaan ang buong Ukraine, pati na ang mga pinatatag na lungsod. Kahit ang mga lungsod na hindi naabot ng Russia ay tinitirhan ng libu-libong sibilyan. Wala ring eksaktong bilang ng mga sibilyang napatay ng glide bomb ng Russia. Kinumpirma ng United Nations na 16,126 sibilyang Ukrainian ang namatay hanggang Mayo 31. At maraming pagkamatay ay maaaring sanhi ng glide bomb ng Russia. Nakaisip ang Ukraine ng mga paraan para kontrahin ang mga bombang ito na paulit-ulit nilang ginagawa habang binabago ng Russia ang mga ito. Noong Abril 3, iniulat ng Forbes na gumawa ang Ukraine ng bagong jammer nagpapawalang silbi sa marami sa mga glide bomb ng Russia. Bumaba sa 0 ang bisa ng mga glide bomb ayon sa tagapagsalita ng mga developer ng Lima Quant. Sinabi niya sa Forbes na sa 700 kilometrong front naghulog ang kalaban ng 869 na glide bomb sa isa sa mga nakaraang buwan. 8 sundalo ang bahagyang nasugatan sa mga pag-atake. Gayunpaman, ang pagpigil sa guided bomb ng Rusya ay isang bagay. Ang pagbibigay ng parehong pinsala sa Rusya gamit ang bomb kit mula Ukraine ay ibang usapan. Habang inilalagay ng Ukraine ang leveler sa mass production, makakagawa ito ng libu-libong sarili nitong guided bomb
para baliktarin ang sitwasyon laban sa Rusya. May pagkakaiba. Tinututukan ng Rusya ng glide bomb ang mga lungsod na hindi ginagawa ng Ukraine. Ang pagiging eksakto ng leveler ang naging susi at ngayong napatunayang tumpak ang bomba, malamang gamitin ito ng Ukraine para palakasin ang middle strike campaign na nagpapahina sa Rusya. Iyan ang pangalawang dahilan kung bakit posibleng magpabago sa takbo ng labanan ang paglabas ng leveler. Ito rin ang pinakamahalaga sa lahat. Mahalaga ang simbolikong pagkakapantay sa Russia. Pero mas mahalaga ang bomba para suportahan ang matagumpay na kampanya. Sa ngayon, nakatuon ang 2026 middle strike campaign ng Ukraine sa paggamit ng bagong henerasyon ng mga drone na kayang tumama ng ilang daang kilometro sa likod ng mga linya ng labanan. At naging napaka-epektibo ito. Tinatarget ng mga drone ng Ukraine ang mga pangunahing supply papuntang Crimea para ihiwalay ang peninsula at tanggalin ito bilang estratehikong opsyon para kay Putin. Matagal nina-target ng Ukraine ang likurang bahagi ng Russia gamit ang drone at sandatang galing kanluran ayon sa Kyiv Independent. Tina-target ang mga truck ng supply, gasolina, depensa sa impapawid, imbakan ng bala, lugar ng drone launch at command at control center na ginagamit ng Russia para ayusin ang tropa sa harapan. Ngayon, mas mataas na ang antas ng middle strike campaign ng Ukraine kumpara noong isang taon na hindi inasahan ng Russia. Ipinakita ng Radio Free Europe, Radio Liberty ang ilang litrato ng mga nasirang at nasunog na sasakyan at sunog sa mahahalagang imbakan ng langis. Napagtanto ng Ukraine na ang pagsira sa lohistika ng Russia sa likuran ay malaki ang epekto sa pag-atake ng Russia sa harapan. Marami nang nasabi tungkol sa bagong henerasyon ng mga drone na naging dahilan kung bakit posible ang kampanyang ito ng mga pag-atake sa gitna. Ang Hornet, gawa ng kumpanyang Amerikano gamit ang AI, ay kayang otomatikong tukuyin ng target at abot kaya nagagamit ng Ukraine ng maraming beses araw-araw. Isa sa namumukod tangi ang bagong Behemoth drone na tumatama sa 300 kilometro gamit ang 75 kilong tandem warhead na may penetrator at thermobaric charge, kaya perpekto sa matitibay na target. Isa pang misteryosong Morrigan drone. Iniulat ng Business Insider na naging susi ang drone na ito sa paghirap ng mga sasakyang Ruso sa RR-200 at 80 na kalsadang nag-uugnay sa Russia, Crimea at sinakop na timog Ukraine. Ang mga ito at iba pang middle strike drones ay naging mahalaga sa pagbaligtad ng takbo ng digmaan pabor sa Ukraine. Bukod sa kampanya sa Crimea, malaki ang epekto ng middle strike ng Ukraine sa paghina ng Russia sa harap. Kaya patuloy ang tagumpay ng Ukraine at napipipilin ang malaking opensiba ng tag-init na inaasahan ni Putin na magdadala ng Donbas pagsapit ng Setyembre. Hindi na talaga mangyayari yon. Ngayon, isipin mo na lang kung idaragdag pa ang leveler sa lahat ng ito. Bukod sa mga drone na hirap pigilan ng Russia, kailangang harapin ng mga puwersa sa likod ang malalakas na glide bomb na mas malakas kaysa karamihan sa middle strike drone. Malaki ang potensyal na makagawa ng libu-libong leveler na magpapahintulot sa Ukraine na paulit-ulit bombahin ang mga posisyon ng Russia. Inaasahan naming mabuo ang isang sunod-sunod na kampanya. Ang mga kill zone sa unahan na puno ng FPV drone ay pumapatay ng libu-libong sundalong Ruso. Ginagamit ang leveler sa likod nila para sirain ang trinsera, command post at iba pang pasilidad na dudulot ng kaswalti at pinipilit ang natitirang sundalo na pumasok sa kill zone kahit hindi handa. Ginagamit ang middle strike drone para sirain ang supply truck at iba pang target ng mga Ruso sa likuran. Winawasak ang lohistika na sumusuporta sana sa mga tropang tinatamaan ng FPV drone at leveler. Iyan ang isang posibleng kinabukasan na kinakaharap ngayon ng Rusya at ito ay isang kinabukasan na ayaw man lang isipin ni Putin. Opisyal nang narito ang leveler at napatunayan na nitong karapat-dapat ito sa pangalan niya sa unang naitalang paggamit nito sa labanan. Binago ng sandata ang gawa ng Ukraine ang lahat. Susunod, ilipat ito sa malawakang produksyon para matakot ng lumapit ang mga sundalong Ruso sa unahan.
Pinatunayan ng Ukraine sa Leveler ang kakayahan nitong mag-ambag ng inobasyon sa mga umiiral na konsepto. Iyan ang ginagawa nito gamit ang isang British na sandata na muling sumisikat. Ang Mach 3 na lapis ng kamatayan ay lumilipad na sa Ukraine. Kung parang nakakabaliw pakinggan, kailangan mong panoorin ang aming video para malaman kung ano ang mga ito at paano ginagamit ng Ukraine. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin ang subscribe at abangan pa ang iba pa naming araw-araw na mga video tungkol sa pinakabagong mga sandata ng Ukraine, mga bagong kaganapan sa digmaan at marami pang iba. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.